Marhaba bikum. Hello everyone. Welcome to my channel. This is Guys TV. OFW po dito sa bansang Kuwait. Bago pa ako mag-umpisa ng aking tawag dito, vlog, ay gusto ko munang magpasalamat sa mga nanood ng aking mga latest vlogs, no? Mga opinion lang po yun. Nakabase naman po tayo dito sa mga news, no, doon sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe kung saan man na sulok ng mundo. Kung may nanood sa iba't ibang bansa na aking mga vlogs, ay maraming salamat po sa inyo sa walang sawa na suporta. At lalo na sa mga kapwa ko OFW saan man sa mundo na makapanood nitong aking vlog ay ano lang po tayo, laban lang po tayo mga kababayan dito sa ibang bansa na mga kapwa ko OFW at para po sa ating ekonomiya at sa ating pamilya sa Pilipinas. Dahil sa pandemya ngayon, ay kailangan po nating magsikap talaga dito para matulungan ang ating bansa, no? Sa pamamagitan ng ating mga tax na pag pinag-isa ay malaki din naman at malaki ang maitutulong nito sa ating mga kababayan ding mahihirap doon sa Pilipinas. So maraming salamat po at shout out sa lahat. Ang taas ng intro ko. Pag-uusapan po natin ito, balikan natin itong bangayan nitong oposisyon, no? Samantalang si dating Senador Bongbong Marcos at si Mayora Sara ay tahimik lang sila, no, na nag-iikot sa mga iba't ibang lugar at tinatanong yung mga sitwasyon doon, tinatanong yung mga pinuno doon kung ano ang kanilang mga kailangan, pangangailangan, at tinitingnan din, no, yung tawag dyan, sitwasyon sa mga areas, no. Samantalang itong oposisyon ay nagkagulo ngayon, no, sa kanilang mga pananaw dahil walang mag-give way gaya dati nung kay Binay noong 2016, kay Mar Rojas at kay Grace Poe. So ito ngayon nauulit na naman dito ngayon sa oposisyon ang nangyari kay Lini, kay Lacson, or kung sino pa man. Meron pa yan si Grace Poe, tahimik lang yan ngayon, pero abangan natin yan sa pag-file ng COC ngayong Oktubre. Sigurado ako gaya yan dati noong 2016 na nag-file din siya ng COC niya na independent, no? So dahil nga sa tabil ng dila ni Leni Robredo at yun nga yung kanyang katraidoran, no, na nangyari, yung matatandaan na nga natin na nag-uusap nga sila, no? May vlog ako niyan pero hindi masyado yun, ano, kasi parang gutom kasi ako noon kaya hindi maayos. Kaya yun, sa tabil ng dila ni Leni na nag-usap-usap nga sila noon, nila ni Tito Soto, Ping Lacson, Gordon at Bam Aquino noon . Tapos ayaw pa nilang isa publiko yung napag-usapan. So yun na nga ang nangyari ay ang gusto ni Leni kasi dito is suportahan siya nila ni Lacson, pero siya hindi din siya susuporta. So ang nangyari dito is gusto lang niyang makalamang, no, ni Leni Robredo dahil siyempre gusto niyang manalo. Gusto niyang magpresidente. Kasi yun nga ang sabi niya dito is, sa akin simple lang, yung dahilan ko sa pagtutol doon sa proposal sa akin, pag nag-file ako, kailangan kong ituloy ang laban. So yun ang sabi niya. Pag nag-file ako, masakit talaga sa ulo tong mga sinasabi ni Leni, no, paulit-ulit. Mabuti lang dito ngayon, walang iyong-iyong. Pag nag-file ako, hindi ako pwedeng umatras kahit gaano pa kahirap kasi prenisinta ko na yung sarili ko sa publiko . Yan ang sabi niya. So, matatandaan natin na si Leni mismo ang nakikipag-usap dito kay Ping Lacson at sa mga iba pang mga kasamahan sa oposisyon para hingiin nga ang suporta. Siguro ang gusto ni Leni is yun nga, gusto niyang suportahan si Ping, si Leni. Alam mo naman din si Ping Lacson, ayaw din yun mag-giveaway. Gusto niya magpresidente dahil nga matagal na niyang ambisyon yun. Pag ilan na ba ito natakbo ni Ping Lacson? Di ba pangatlo na to? So,
may dalawa na siyang dati na pagtakbo na. Ang matatawag natin na loser, no? So, ngayon din naman, kahit mababa yung kanyang ratings, or kung ano pa, is kampante din siya. Tatakbo pa rin, no? Kasi nga, may mag-finance. O ganun yun. Manalo matalo, may pira ito. Pira. Ang unang-unang habol dito, pira. Alam mo naman na hindi ka winnable eh. Tapos, tatakbo ka pa, eh. Eh, syempre, andyan ang Smartmatic. Doon na lang sila, itong mga posisyon, doon na lang ito magdidepende sa Smartmatic. Kaya kung manawagan sila na magpa-register itong mga kabataan, lalo na si Kiko, ngayon naman na ito si Rowena Guanzon ng tawag dyan, Comelec, nanawagan. Dahil yon yung mga bagong botante ngayon yan na sinasabi ng 4 million, yun yung ipapasok nila diretso yun sa Smartmatic. Either kay Lini, kay Pacquiao, or kung sino pa man. Pero ang duda ko nito, kay Lini to nila ipapasok eh. Dahil gusto talaga ng oposisyon ngayon ay makabalik sila sa pwesto. No? Gusto nilang mawala na yung kung sino man yung i-endorso ng Pangulong Duterte. Ayaw nila yun. Gusto nilang mawala na yun. Basta ganun. Gusto nila sila ulit ang makabalik sa power, no, sa Pilipinas. Sila ulit ang mamuno. So, sumagot si Ping Lacson, di kasi nung August 8 din to eh, nang sinabi ni Lini. So si Lini mismo ang nagbulgar ng kanilang napag-usapan nga ni Ping Lacson. Dahil ang offer nga ni Ping Lacson is magpa-file sila lahat ng tawag dyan, Certificate of Candidacy. Silang lahat. Kung sino pang may gusto doon sa, kasi allowed din naman yun eh, at pwede ka rin naman mag-give up. At yun nga, ang kanilang napag-usapan doon ni Ping Lacson is kung sino yung sa tingin nila na mataas yung ratings, winnable, magwi-withdraw sila lahat at susuportahan nila yung kandidato na sa tingin nila ay winnable. So ngayon, hindi na mangyayari yun dahil booking na eh, nang dahil kay Lini, dahil ayaw na yung proposal ni Ping Lacson. Dahil siguro ang gusto nga nito ay siyang presidente o si Ping ang mag-vice presidente, si Tito Soto eh parang out na ito. Kasi si Tito Soto hindi na ito makatakbo pa pagka senador. Si Ping Lacson may chance pa, no? So ayaw ni Ping Lacson, siyempre gusto niya presidente din siya, at ang gusto din niya si Tito Soto ang kanyang vice presidente. So hindi sila kumbaga sa Bisaya pa wala sila nagkasinabot, no, sa ilahang pagpulong. So hindi sila nagkasundo. Kaya umayaw si Lini Robredo at ang ginawa, ibinulgar ang kanilang napag-usapan, no? Talaga to si Lini. So yun ang sabi ni Ping Lacson dito, I respect her decision to resist my suggestion and whatever reason she has for declining, I admit that while there could be some complications attendant to my suggestions, nevertheless, it was a sincere and selfless offer in support of her equally sincere efforts to have one common candidate against whoever will be the administrations. Tama naman si Lacson dito eh. Ang kaso lang kasi si Lini Robredo hindi nga nag-iisip. Buba nga, di ba? Padalos-dalos. Kaya ito ang nangyayari ngayon. So, sa tingin mo ba, ma-fix pa? Ito hindi na siguro. Siyempre, pinahiya na si Ping Lacson ni Lini Robredo in public. Binuking na siya, no? So, ano pa? Kasi si Lini Robredo, nakikinig lang din, gaya din ni Pacquiao sa mga balalay din niya. At saka, yun nga, ang sabi nga, matatandaan ko nung nakaraang gabi na in-interview nga ni katunying si Bongbong Marcos, sinasabi nga niya na si Lini ay always confused sa candidate, no? Totoo yun. Gaya nito, ang gusto niya kasi ni Lini Robredo is pabor lang sa kanya. At hindi siya magbibigay din ng pabor sa iba. Ay, traidor nga. At saka, matatawag nating tuso. Tuso ba yun? O yun, tuso. Si Lini Robredo. Gusto niya lahat kanya lang, no? Sa kimpa, ito. So, ito din, ang sabi ni Tito Soto dito, it's her opinion. Ping's offer was sincere and selfless. She was not supposed to reject right away and
Instead, study first the possibilities. Totoo. Dahil kung iisipin ni Leni Robredo yun, dapat pag-aralan niyang mabuti yung mga offer ni Ping Lacson. Oo nga, no? Baka nga, siyempre siya ngayon is nagiging parang 6% or 5%, 6% ang ratings ni Leni Robredo. Kumpara mo naman kay Ping Lacson na parang 2% lang yata mahigit. So, at baka si Grace po, baka mag-giveaway din, di ba? Kay Leni. So, lahat sana ng suporta, kung magkasundo sana sila, mapupunta sana iyon kay Leni Robredo. Kaso, itong babaeng buba is ayaw kaagad. Ayaw ko yung ano ninyo, ganito, ganun. Kung ano yung rason niya doon is kaagad ni-reject niya yung offers, hindi mo na iniisip. No? Total, medyo matagal-tagal pa naman. Pag-isipan niya in 2 weeks, ganyan, di ba? So, wala alatol, kumbaga sa Arabic pa reject agad ang kanyang ginawa. So, sabi nga dito, outright rejection meant they had something else in mind at the outset. Baka naman siguro may nahanap si Leni Robredo na pwede niyang makatandim, no? Na maglalaban din sila nito ni Ping Lacson at Tito Soto. Yung sinasabi, mas marami, mas masaya. So ito pa, August 9 is merong ibinulgar si Ping Lacson. Matatandaan natin mga kababayan, mga 2 to 3 months ago, may expose ito si Ping Lacson nga sinasabi niya na may isang undersecretary daw ng gobyernong Duterte ngayon na nag-hire ng troll farm. Bawat lugar ay kumukuha daw ng tagdadalawa, no, na ginagawang troll farm. At gusto pa nila ito imbestigahan sa Senado. So, anyari ngayon? Dahil nagkabukingan nga si Aling Leni, si Mamaw Leni, may TikTokers, tapos nabuking pa kahapon, na naman mayroon siyang mga sa YouTube, nabuking siya sa TikTok. Bukod pa pala sa TikTok, mayroon pa rin siya doon mga trolls sa Facebook. At hindi ito fact-check ng dalawang mga mukhang bayag na fact-checker dyan, no, ng Facebook sa Pilipinas. No? Hindi na pinacheck si Leni, pero pag iba, lalo na yung sa kanila General Antonio Parlade, sa kanila si Lorin Badoy, or kung sino pa dyan, kahit kay Mark Lopez, kay Jason, sa pinapacheck niyo ng mga bukhang bayag dyan, no? Pero ito si Leni wala, kasi siyempre, pabor sila dito So ngayon, kinain din ni Lacson ang kanyang salita na may troll farm daw ang gobyerno ng Duterte, no? So ito ang sabi niya kahapon, no? On dealing with trolls after VP Robredo field meeting. O yun na nga ba? Dito na nga ba Nagre-risbaka na sila ngayon na umpisahan na palabasan ng mga baho nila, no? Yung mga supporters nila, supporters namin, no? Tingnan mo nga naman. Nagkakapikunan na sa social media platform at binabanatan ako. Alam mo, kahapon nga siguro mga 200 yata yung na-block ko na obvious namang trolls. So, yun. So, Ping Lacson, sana yung sinasabi mo na yung undersecretary na nagtatrabaho ngayon sa gobyernong Duterte na may troll farm. Kung kayo pala ang may troll farm. Kaya nga, di ba? May kasabihan nga, di ba, na kung sino yung unang pumutak, yun ang nangitlog. So, ikaw yun, Ping Lacson. Kasi ikaw ang nagbulgar na may troll farm ang gobyernong Duterte kasi gawain mo or ninyo. Obvious naman hindi naman talaga kailangan ng Pangulong Duterte mag-hire pa ng maraming troll farm. Bakit? Hindi natatakbo ang Pangulong Duterte sa pagka-presidente or kung ano pa mang posisyon. At saka, yung i-endorso ng Pangulong Duterte na magiging successor niya sa pagka-presidente, hindi, winnable din naman yun Mataas ang ratings. Hindi na kailangan nila ng troll farm. Mayroon silang mga solid supporters kung sa either BBM man yun or Sara. Mayroon silang mga strong na solid supporters na hindi kailangan bayaran ng pera. Mayroon ding marami ring mga vloggers na supporters
ang dalawang personal na iyon, no? Dalawang persons na iyon na kung alin sa kanila ang pagpipilian ng Pangulong Duterte. So kayo na mga kulilat, gaya mo, Ping Lacson, 2%, ang kailangan mo talaga mag-hire ng troll farm. Gaya ni Lini, kahit ano na lang yung ginagawa niya kulang na lang magpatiwakal si Lini sa harapan ng kamera para kaawaan ng taong bayan, no? Para paniwalaan, para suportahan, no? Wala kulilat. Pinagtatawanan na nga lang So, si Leni Robredo, kung kailangan nga ninyo ng troll. At kayo nga ang maraming troll. Alam na yan ng mga Duterte supporters, ng mga pro-administration. Alam na yan na kayo ang may maraming troll farms dahil kayo ang kulilat sa survey at kayo. Walang mga maraming tao na nagtitiwala sa inyo. Kung meron man, by points lang, 1%, 2%, ganyan, pinakamalaki. Mataas na yung 10%, no? So ito, sampal sa ito malaki, Ping Lacson, dahil ikaw yung unang pumutak, ikaw yung nagtapon ng tae sa gobyerno, ngayon binalik ito. Binalik mo sa mukha mo yung tae mo na itinapon mo, no? Kasi namin mo Obvious na, saan na yon? Alam mo kahapon nga siguro 200 na black ko, obvious namang trolls. Kasi impertinent tapos insulto na wala na halos kinalaman na doon sa aming topic sa issue at hand. So, bakit aaksayahin ko pa ang araw ko? Sisirain ko pa yung araw ko? Ang ginawa ko, binlock ko na lang. See? Mula na yan sa bibig mo, Ping Lacson. So ngayon, ito lang masasabi namin sa inyo. Ito nga, Leni Robredo, may mga lugar. Itong taga-Antique ka ba? Ito. Mga bayaran. Ay, Diyos ko po, Leni Robredo, kahit anong gawin mo, ka talaga. Ito, marami siya dito. Taga-Antique ka ba? Taga-Occidental, Negros Occidental ka ba? Sino kaya yung mga nito yung mga doon nila. Tapos ito pa, sa lahat ng ito, mayroon pang taga Cebu ka ba? Yun. Mayroon pa nga sa Mindanao nito sa Marawi yata yun. Wala lang dito. Taga Iloilo ka ba? Yun. Banda sa Visayas, ang kanyang aabalahan ngayon ni Leni Robredo, no? Tapos, sa lahat ng ito, isa lang yung nag-sponsored. Ang nakalagay dito, meron sa taas. Sponsored, paid by Pauline Grace Lopez Ismalia. Ito siya, no? So, lahat ng mga campaign ni Leni na ito, sa mga binabayarang mga trolls ni Leni ngayon na lumalabas sa social media, ito si Pauline Grace Lopez Ismalia ang nagbabayad. Kasi nakalagay dito Sponsored, paid by Pauline Grace Lopez Ismalia. Kung sino man itong brohang ito, ito siya. Ngayon, alam na natin na ito siya ang nagbabayad. Binibigyan nata ng authorization ni Leni Robredo at ng kanyang balalay na si Barry Gutierrez o kung sino pa man na siya ang mag-hire ng mga trolls at siya ang magbabayad. Pero bakit pa kasi suglagyan pa na sponsored, paid by? Hindi na halata, tulol kayo. Talaga namang mga tanga, talagang mga bobo talaga itong mga organizer ni Leni Robredo, no? Pinapahamak ninyo tuloy lalo ang inyong boba at peking BP, no? Na kahit anong gawin, ay hindi mananalo. Ngayon, nagtatraydoran pa sila. Samantala, yung mga napipisil na dalawang kandidato ng Pangulong Duterte na itataas niya ang kamay sa pagka-presidente at saka vice-presidente siguro, alin sa kanilang dalawa, tahimik, walang isyo, walang kung ano-ano mga kaik-ika na gaya ng ginagawa ni Leni. O sino nga, itong Leni, nagkukumahog. Kasi wala Hindi maipaliwanag kung saan yung kanyang 14 million strong votes nung nanalo siya pagka vice-presidente. Wala. Kasi pagkagaya ni BBM, na kanyang katunggali nung last election nung 2016.
Si BBM mataas ang ratings hanggang ngayon. Inaano na nga lang tawag yan, dinadaya-daya nga lang ng Pulse Asia, no? Anong mga survey na yan. Pero mataas si BBM. Kasi may strong supporters siya. Ganon din si Mayor Sara, no? Ito, kung mayroon talagang 14 million si Leni Robredo, hindi na kailangan magkukumahog pa, mag-hire pa ng maraming paid trolls, kahit sa ang social media platform, no, para lang tumaas yung ratings, para lang maipanalo ang kanyang kandidatura sa darating na eleksyon. Although kahit naman si BBM or si Mayor Sara, kahit mataas ang kanilang ratings, mayroon silang solid supporters, hindi pa rin yun sapat. Kailangan pa rin lang mag-ikot, kailangan pa rin nilang ligawan yung iba't ibang mga lugar, yung mga namumuno doon, no? So, normal iyon. Kung makapagsabi nga si Leni Robredo na may troll ang gobyerno doon sa may PCOO, Wagas, yung pala siya ngayon, maraming, Diyos ko po naman talaga ang tao.